Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan din natin itong isa pang isyong ito. Itong tungkol kay dating Secretary Ronald Llamas. Si Ronald Llamas, ngayon, pinupuntirya ng mga DDS saka mga trolls, Grabe, umaabot na sa punto, ad hominem na. Ad hominem na ang banat ng mga DDS kay Ronald Llamas. Alam niyo, mga kabunyog, mga kababayan, sa palitan ng mga argumento, sa palitan ng mga ideya, di ba lagi ko namang sinasabi, ayaw ko ng mga palitan ng ideya na nagmumurahan na, nagbabastusan na. Hindi ako nang babastos ng mga DDS. Kahit iba ang ideya nila, hayaan natin sila. Pero itong mga DDS ngayon sa issue ni Llamas, galit sila kay Llamas. Umaabot na sa punto na ang tira nila kay Llamas ay ad hominem. Ang ibig sabihin ng ad hominem, yung gagamitin mo na yung mga issue na ang pangit-pangit mo. Dating Kumili Commissioner Guanzon, ang tawag na kay Llamas, Tartar Boy. Tama ba yun? Tama ba yun? Kung ad hominem ng masyado yung mga banat na yan. Actually, ang sinabi lang naman ni Secretary Ronald Llamas, ang sinabi niya ganito, yung issue kay Robin Padilla. Nagsabi siya na sa actually, nag-react siya doon kasi sabi ni Mariel Padilla, hindi daw natin deserve si Robin Padilla. Sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. Kumbaga, sa isang interview kay Mariel Padilla, na napaka daw ng kanyang asawa, napakasipag, napaka-honest, seryosong public servant. Tapos tayo daw na mamamayang Pilipino, binabas natin si Robin, kung ano-ano daw mga paninira kay Robin. Kaya parang ayaw na ni Robin tumakbo sa 2028. Hindi natin deserve, Hindi natin deserve si Robin. Ay nag-react ngayon si Llamas. Ang sabi ni Llamas, sa isang banda, magpasalamat din tayo kay Robin. Kasi nung 2025 elections, maraming hindi nanalong mga artista. Dahil yun kay Robin. Hindi na daw tatakbo because we don't deserve him. Alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. Dahil sa kanya, ay halos lahat ng artista na tumakbo last midterm election natalo. Kaya ang laki ng tulong niya, kailangan natin siyang pasalamatan na yung mga botante ay hindi na name recall lamang, hindi popularidad lamang ang magiging batayan ng kanilang pagboto. Yung ganung sinabi ni Ronald Llamas, hindi naman ad hominem yun. Hindi ad hominem yun. Ngayon nag-counter si Padilla. Sabi ni Padilla, parang pinatitunayan niyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo. Kaya diyan ang gagaling ang galit niyo sa artista. Yung sabihin mo yung isang tao na pangit, ay na yun? Ad hominem na yun. Ad hominem na yun. Ngayon, kinampihan ngayon ni sinagot pala ito ni Ronald Llamas, di bali ng pangit. Basta't hindi ka naman traitor sa bansa. Ngayon, on the rescue si Guanzon kay Robin. Sabi niya, si Senator Robin Padilla nagpakulong ng ilang taon and was enlightened and converted to Islam. Si Llamas umiwas sa kulong kahit nahuli siyang may dalawang high-powered firearms at bumili ng fake DVDs noong presidential assistant siya. Llamas pa nga ang tawag, hindi Llamas. Llamas abused his high government position at duwag siya. And yes, ang pangit niya, magsipilyo ka ng asin at baking soda, Tartar Boy. Aabot ka sa ganun, magsipilyo ka ng asin at baking soda, Tartar Boy. Ad hominem na yun Ad hominem na yun. Ganun na kababaw yung debating ito. Kaya ang pangit na umaabot na sila sa ganun. Ba't hindi nila sagutin na lang yung issue ni Ronald Llamas? Sagutin nila yung issue. Hindi yung aabot ka sa punto na pag nasusukol ka, wala ka ng pansagot, gagamitin mo ad hominem. Ito pa, may isa pang nakisawsaw itong CJ Hero. CJ Hero kay Ronald Llamas. Si Ronald Llamas daw.
Pinagsamang pangit ang muka, pangit ang budi at traidor sa bansa. Do not be like him. Oh. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kabayan, yung ganyan na yung kanilang mga kay Ronald Llamas. Hindi na tama yan eh. Ad hominem na. Mabuti nilang nagpapatawa si Ronald Llamas sa mga sagot niya eh. Mabuti nagpapatawa siya. At saka kahit yung mga kasamahan ni Ronald Llamas, sinusuportahan siya sa patawang paraan din. Nagpapatawa din. Ginawan siya ng mga memes. Oh. Pero hindi maganda na kumbaga itong mga DDS, halimbawa si Robin Padilla, senador siya. Dapat yung pag-counter niya, huwag umabot sa puntong tumatawag ka na ng pangit. Oh. Ganon din si dating Comelec Commissioner Guanzon. Tinatawag na si Llamas na tartar boy. Pati yung ngipin ni Llamas, na. Kumbaga, medyo medyo hindi na maganda ang na to. Pwede namang intelligent na discussion sa issue. Halimbawa, yung issue ng China. Yun? Pwede namang mag-debate ng diyan. Intelligent na discussion. Huwag yung umabot sa punto ng mga ad hominems. Kasi hindi maganda eh. Kaya diyan yung ako maintindihan. Bakit maraming naghahamon sa akin ng debate. Si Atty. Libayan, hinahamon ako, debate daw. Ayaw kong patulan. Bakit? Wala namang patutunguhan ng mga debating ganyan. Aabot sa punto yan, magiging below the belt na ang mga nyo. Hindi na maganda. Kaya nga ako, di ba, nagbablog ako, pero never akong nambastos ng ako, hinahayaan ko lang yung mga DDS na na nanonood sa akin, nagko-comment ng kung ano-ano, hinahayaan. Kasi okay lang yun, malayang palitan ng mga ideya, pero yung umabot na sa punto ng mga ad hominems, ang pangit na eh. Ang pangit na. Ang sabi pala ni Robin Padilla, ipagdasal ko po na magbago na po kayo para kahit paano gumandang lalaki naman po kayo. Kaya sana ito. Buti na lang si Ronald Llamas. Siyempre, hindi niya rin gusto ang nangyayari na yan, pero sinasagot niya na lang ng patawa eh. Yun na lang yung pang-counter niya. Talaga naman daw, halimbawa yon, mga sabi ni Ronald Llamas, parang tinatanggap niya na pangit siya. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.